paunang paalala, katang-isip ang kwentong ito, inspirado sa mga alamat at kwentong bayan. Hindi ito tumutukoy sa anumang tunay na lugar o tao. Sinabi nila sa akin na sa mga piyesta, dapat lamang mag-ingat ang puso. Hindi ko inakala noon na ang simpleng pagnanais kong maranasan ang pinaka-espesyal na piyesta sa Cebu ay mag-uwi ng koyang hangin sa dibdib ko, hindi dahil sa sobrang saya, kundi dahil sa takot na hindi ko agad maiwaksi. Narinig mo na ba ang pag-uulong ng aso sa gabi? Parang iyak na umaakyat sa poste ng parol at tumutuloy sa ilalim ng buwan. Ganito nagsimula ang kwento ko. May aso na umuunggal sa gilid ng daan nang papunta kami sa Barangay Santo Cristo. Hindi ko na binigyang pansin. Nag-iisa ako noon sa biyahe. Clara, turista, mahilig sa piyesta, mahilig sa kwento ng mga lola sa sulok ng plaza, naghahanap ng kakaiba, ng mas matapang pa sa normal na bakasyon. Gusto kong sabihin na curiosity lang. Gusto kong maniwala ako doon. Bago ako makarating sa baryo, may matandang babae na nakaupo sa tabi ng kalsada. Payak lang ang anyo, may tinatakpan na tela sa ulo, may mga tahi at lukot ang muka. Tumahimik siya habang kami ng dalawang kaibigan ko, sina Ellen at Nika, nagbabaybay ng mapa sa leeg namin, mga bitak ng tawa at selfie sa pangalan ng isang piyesta ng dugo na ipinangako ng isang travel blog. Nilakad namin ang huling bahagi at lumapit ang matanda sa amin. Huwag mo tiningnan sa kilid. Malabo ang boses niya, tila may lumalamlam na alaala sa dila. Dili para sa tanan ang piyesta. Tawa kami noon. Tawa kami ngunit may ihip ng pag-aalinlangan. Anong ibig sabihin yan, Lola? Tanong ni Ellen, hindi na seryoso. Nika na ang sumingit. Halika na, Clara. Bakasyon lang naman to. Tiningan ko ang matandang husto. May hawak siyang maliit na krus na parang rosaryo, pagkababae ang pagkakayuko niya sa mga butil nito. Kung may maramdaman kang kakaiba, umalis ka, sabi niya uli. Huwag kang titig sa gilid, huwag kang papasok kung hindi ka inaya. Hindi ako umalis, sadyang parang may kumurap sa ilalim ng balat ko. Isang pagkasabik na kailangan kong lamunin. Pinuhunan ko ang sarili ko sa paliwanag na wala namang totoo sa ganyang kwento. At sumunod kami sa makipot na daan na may banderitas na kumikindat sa buwan, mga parol na nagbubukang liwaway kahit gabi na. Pagpasok namin sa baryo, kakaiba. Sa isang banda, parang piyesta lang. May matitinik na tunog ng tambol, may halahak, may amoy ng lechon at bagong lutong biningit. Sa kabilang banda, parang may malamlam na ningning sa mga mata ng mga tao. Isang bagay na hindi umaabot sa komplimentong ngiti o pagtanggap. Tumingin ang mga matanda, tumingin ang mga bata, mga titig na may lihim. Sumuso sila sa sinasabi nilang welcome pero mayroong tunog na hindi ko mailarawan. Parang may tinik sa lalamunan ng bawat pagbati. May nagalok sa amin ng prutas, mga saging at mangga na tila sinasariwa pa mula sa puno. Para sa bisita, sabi ng isang babae na may mga bulaklak sa buhok. Tinanggap namin at nagpasalamat, may selfie pa tayo. Kinuha ko ang mangga, pinilas ko ng konti at kumagat. Ang lasa, matamis, pero may kakaibang aftertaste na parang bakal. Hindi ko agad pinansin. Siguro dahil sa lupa dito, pabirong sabi ko sa sarili. Hindi iyon ang unang palatandaan. May aso na tumahol. Hindi lang isa, may dalawang aso na tumahol ng sabay-sabay sa gilid ng plaza. Sabay ang pag-ikot ng ulo nila sa isang direksyon. Hindi sila tumigil. Kahit tumahol ang buong baryo, ang tunog nila ibang klase. Wala sa oras at tila diretso sa isang piitan. Ang mga orasan ng bahay-bahay ay nagkakasalungatan. May nag-aayos ng kwento kung kailan ba ang pista talaga. Ang ilan ay nagsasabing ngayon. Ang iba naman ay may nakikiusap na bukas pa. May mga poster na tila iginupit at pinaghalong petsa. Naalala ko, nang una naming tiningnan ang itinakdang petsa sa aming group chat ay eksaktong buwan at araw. Dito, parang ang baryo mismo ay naglalaro ng kalendaryo. Matapos ang mga unang oras, hindi namin napansin ang pagkawala ni Ellen o hindi namin agad sinabing nawawala siya. Naghahanap na kami ng kasama para sa sayawan nang mag-iba ang saya sa pagkikirot. Nasa tupang tao kami nang may tumawag. Ellen? Nika? Clara?
Pero walang sumagot. Nakatext sana si Ellen sandali bago kami pumasok sa isang kubo para magpahinga. Babalik lang ako, may hanap ako. Hindi na nila nakita siya. Hindi nila nakita rin si Nika nang balikan nila ang kanilang kwarto. Sa simula, nagpinta pa kami ng mga dahilan. Nag-akyat siguro sa bahay, nag-ikot pa sa plaza, nandoon sa palengke, pero gaano katagal bago dahilin sa kawalan? Nag-iba ang tunog ng pista nang magdaan ang oras. Naging mas mababaw ang paghinga ng musikang panapanahon. Parang may humuhuni sa ilalim ng mga tambol. Hindi ko mapigil ang sarili. Nanlaki ang mga mata ko, dumami ang pawis at may maliit na kalansing sa bulsa na tilang sumasabay sa tibok ng puso ko. Do you remember the CTA? DNA required a single CTA after first block, after first major block. I placed initial paragraphs need to include CTA now. It should be in natural break. Let's insert a prox here. After describing initial arrival and Matanda's warning and first sight, I'll include that a single line. Continue narrative, discovery of blood on Prutas, shoe with blood, missing friends realized, she explores, finds severed hand, implied, panic, villagers' behavior, joy may be seen as child but keep later. But in part 1 must include discovery of putol na kamay. The must-have scenes list included that. It's acceptable to include discovery earlier, but ensure not overly graphic. Show finding a small shoe with blood and a hand in sack maybe. I'll write to the moment where they wake up in Kubo and she is given white dress and starts to hear chanting. Cliffhanger at being locked in Kubo or recognizing ritual preparations. Also include Aling Lerma, not yet appearing maybe, or she could be introduced subtly, but DNA said Aling Lerma must appear as Albulalio and help in rescue. That'll be in later parts. For part 1, maybe she appears briefly as an enigmatic figure, observing, but must preserve that she will appear. Could introduce Aling Lerma at end. The resolver says to end at cliffhanger before rescue, so Aling Lerma not yet acting. But she may be introduced as may lumabas na babae, tumingin, but it's okay. Now continue narrative, using vivid sensory details, smell of blood, metallic, rust, the weight of silence. Show Clara exploring and discovering bloodstains on banderitas or prutas. Then, discovery of putol hand, implied. Use short sentences for panic. Then, being dragged/led into being dressed. Let's craft the rest, ensuring appropriate length. Keep first-person voice consistent. I'll produce long paragraphs with some dialogues. Ensure to avoid being sensational in gore. Finish with cliffhanger, her hearing chant, and the final instruction, huwag kang titingin sa gilid, repeated, then doors closing. Ensure second languages not too many Bisaya phrases, maybe include ayaw pagtanaw sa kilid once. Use huwag kang titingin sa gilid as motif. Now, produce final text. I'll incorporate the CTA earlier. Ensure only one CTA appears and that cliffhanger. Let's finalize. Naranasan mo na bang maglakbay kahit may kutob? I-comment ang oo o hindi. Matapos kong itanong iyon sa isip ko, sumagot na lamang ang hangin, malamig at parang may dalang abo. Lumakad ako paunti-unti papunta sa gilid ng plaza. Sinusubukan kong balansehin ang pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang musika ng banda na kanina ay nag-uumapaw na masaya, ngayon ay may ingay na parang pumipigil sa hininga. May panahong tahimik, may panahong sabay-sabay na umaalo ng beat at sa pagitan ng mga tunog na iyon, may mga bulong na parang mga kukote ng tao. Minsan, nakikilala mo ang isang bagay dahil sa kung paano ito hindi tumutugma sa iba. Doon ko napansin, may maliit na sapatos na nakasabit sa sanga ng isang duhat na puno, parang laruan lang, naninginig sa hangin. Lumapit ako at lumapit. May tuyong usok ng bakal sa gilid, dumi ng dugo na natuyo sa gilid ng sintas. Hindi ko pinansin ang anyo nito kesa sa realidad na wala na si Ellen. Isang maliit na sapatos, isang bakas. Humakbeng ako palayo,
Pumunta sa isang kubo kung saan may mga lola at dalaga na parang naghahanda ng mga banderitas. Tinanong ko ng mariin, "May nakita ba kayo sa?" Napatingin ang mga mata nila sa akin at kabiguan ang sumagot. Siya'y namamasyal lang, may isang matandang babae na parang nangingiti ng sobra. Nakasama ng iba, huwag kang mag-alala. Pero hindi ako nakatigil. Ang tono nila, kung ano ang kanilang itinatago sa mga ngiti, ay nagsabi ng kabaliktaran. Hindi ako nakatulog. Pumunta ako sa gilid ng ilog kung saan naglalaro ang ilang bata. Umaasa ako na may magbibigay ng bakas. Na isang babae na nag-aayos ng prutas sa tabi, mga mangga at saging na ilaw ng buwan ang sumisikat sa kanila. Lumapit ako at napansin ko ulit yung lasa, parang may patak ng bakal sa dulo ng tamis. Pinilat ko ang balat ng mangga at may isang maliliit na tulo na tumulo pababa, maraming dumugo. Hindi pistang karaniwan ang may dugo sa mangga. Sinubukan kong huwag maparanoid. Sinabi ko sa sarili na maaari lang pala ito, kontaminasyon, hayok, kalawang. Pero hindi ko matanggal ang imahe, isang kamay na nakasilid sa dahon, isang sapatos na walang kargador. Ang isip ko ay gumagalaw ng mabilis, mga posibilidad na unti-unting naging hulma. Habang naglalakad ako pabalik, nadaanan ko si Aling Lerma. Hindi siya tumitingin ng diretsyo, ngunit ramdam ko na tilang inuumpisahan niyang sukatin ako. Nakasuot siya ng lumang saya, may basag na salamines at may hawak na maliit na garapon ng langis. "Anong ginagawa mo rito, bata?" tanong niya. Mahina ngulit may tinig na hindi mo basta matatanggihan. Hindi ang angayan na maligaw ang mapusok na puso. Tumayo ako at nanginig, naghahanap ng kaibigan, sagot ko, at medyo pinaliit ang boses ko para hindi marinig ng iba. Hindi niya sinagot agad, tiningnan niya lang ako, tulad ng isang albularyo na marunong magbasa ng mga hindi nababanit. "Ayaw mo ng pista na hindi ka tinawag," sabi niya sa bandila ng kanyang mata. "Huwag kang titingin sa gilid." Pagkatapos, lumukso siya at nawala sa madilim na daanan ng mga visible na kubo, nag-iwan ng amoy ng langis at damo. Nagsimula akong magsusuri ng mas mabuti, bumalik sa kwarto ng tinutuluyan namin. Wala si Ellen, wala si Nika, walang bag. Ang cellphone nila hindi na sumasagot. May mga mensahe nila sa amin, huling selfie noon na nagpapakita ng plaza, ng mga bituin na banderitas at may caption na, "Dito na tayo." Hindi ko alam kung kailan nila huling pinindot ang kanilang mga telepono, pero alam kong may kulang. Hindi malinaw kung saan o kailan ko unang nasarap ang inumin na ibinigay sa amin. Naaalala ko na ako'y nag-aapo sa gilid ng entablado habang pinapanood ang hawak-hawak na kandelabra at ang mga babae na naglalakad ng paikot na may mga ilaw. May isang taong nag-abot ng maliit na tasa para sa bisita, sabi niya ng may bayayad ng ngiti. Inayab ko, ininom ko, matanis, mainit, tumaas ang daliri ko at may pilit na kumupas ang mundo. Nagmumukhang walay. Nagbukas ang mga mata ko sa isang madilim na silid. Ang ulo ko ay mabigat, ang dila ko ay matigas. May boses na umaawit sa labas, mababa, sabay-sabay, may tono ng pag-angat. Nang magsalubong ang aking tingin, nakita ko ang sarili ko sa salamin, puting mga mata ng komot, ang buhok ko ay nakaayos sa isang paraan na parang pinagtagpi. May inaayos na bulaklak sa aking tenga. May mga kamay na bayayat at mabilis na nagbibihis sa akin, puting bestida, manipis na tela, parang kortina ng simbahan. "Huwag kang titig," sagi nila habang kinukuha ang rosaryo sa aking kwelyo at para lamang saglit ako'y tinanong, "Handa ka na ba?" Sa sandaling iyon, parang nagbukas ang lahat ng katotohanan. Hindi ako basta bibisita, ako ang handog. Hindi ko na naalala ng husto kung paano ako napasok sa kwarto. Ang isang bahagi ang akin ay lumaban, sumisigaw, sumusubsob, humahagulgol, habang ang ibang bahagi ay hindi makilos tulad ng lumang kawing na nabiyak. Maraming magagandang salita ang bumagsak sa panahong iyon, kaligtasan, pagpapala, parangal, pero kapag inalis mo ang mga salita, ang realidad lang ay ako ay nakagapos.
Narinig ko ang pintig ng tambol sa entablado, mas mabibihis at malalakas. Ang mga taong nasa labas ay naglalakad ng paikot, hawak ang mga kandila at nag-aawit. Dumaan ang oras sa mga pulso ng awit at daing. May ilan na tahimik lang at may mga ngiti na hindi tumitigil. May mga nagsisindi ng kandila sa may altar na yari sa yero at bahagyan disrepair. Sa gitna ng altar ay may isang bangko na parang para sa birhen at doon nakaharap ang iba pang mga bisita, mga mukha na tila nakapikit pero may ngiti pa rin. Naglakad ako papasok sa plaza at nakita kong may isang bilog, isang entablado ng bato na pinapalibutan ng mga tao. Naupo ang ilan, tumigil ang banda. Ang tingin ko ay nakatuon sa gitnang lugar at doon ko nakita ang isang bagay na wala akong inasahan. Isang maliliit na palayok na may mga buto at labi, maliliit na bagay na inalay. May mga damit na puti ang ipinahiram doon, tila isang pagsasadula, tila isang laro. Huminto ang mundo ko, hindi ako kinaya ng ulo ng tao sa paligid. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay tumutula. Sila'y nag-awitan ng mga pangungusap na hindi ko lobos maunawaan, ngunit ramdam ko ang ibig sabihin. Ito ay isang pag-alaala, isang pagbigay, isang sumpa. Biglang may tumalon mula sa gilid, isang bata. Maliit, masugat, may dumi sa pisngi. Ang kanyang mga mata ay masyadong malaki para sa kanyang mukha. Huwag, sabi niya, hindi dahil takot siya, kundi dahil may iba siyang alam. Siya ang Joy. Nakita ko ang parasang iyon at hindi ko maintindihan sa una kung bakit ang bata ay nakaibang tingin. Parang tumitingin sa akin ng may pag-unawa. Lumapit siya sa gilid ng entablado at ang mga matatanda ay tumingin sa kanya na parang siya'y maliit na lamok lamang. May sabi-sabi na, "Hay nako, anak, umupo ka." Ngunit hindi siya gumagalaw. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng isang ngiting nakakahawa. Hindi masayahin, hindi malungkot, ngunit mayroong laman. Clara, bulong niya, at narinig ko ang pangalan ko mula sa labi niya na parang sulyap ng hangin. Huwag kang matulog, huwag mong sayangin ang tingin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Siya'y parang dumaan lang at bumalik muli sa kalaro ng mga pangyayari. Sa sandaling iyon, may lumabas na isang matandang lalaki na may hawak na rosaryo, Aling Lerma. Hindi siya tumalikod, hindi siya naging bahagi ng mga nagbabantay ng altar. Siya'y nakatayo sa gilid, nakatingin sa akin, at ang rosaryo niya ay kumikindat sa buwan. Lumakad siya papunta sa entablado at may kakaibang katahimikan na dumaan sa damdamin ko. Hindi siya nagmadali, tahimik siyang lumapit at ang kanyang mga mata ay naramdaman ko na parang naglilinis ng alikabok ng isang lumang bahay. "Bakit mo pinayagan na maging ganito ang bata mo?" tanong niya sa isang babae na may kwintas na noon ay nag-aayos na ng mga bulaklak. Hindi ako nakatiis. Hindi ko alam kung may karapatan ako sa tanungin, ngunit parang nagbunyagi ako. Ang tunog ay tumigil ng sandali. Ang mga mata ng lahat ay nagdikit sa aming dalawa, sa matandang albularyo at sa babae na tila lider ng ritual. Ang babae ay ngumiti ng malamlam. "Kami nag-aalay," paliwanag niya. "Ito ang ating tradisyon. Hindi ito para sa mga dayuhan lang na hindi nakakaintindi." Tumingin si Aling Lerma sa akin ng matindi. "Hindi lahat ng anak ay dapat ilagay sa apoy ng pista," sabi niya, at inilabas niya ang kanyang garapon ng langis. May kakaibang kislap sa kanyang kamay. May habang hawak siya ng mahalagang bagay. Hindi ko mawari kung panlaban o pananggap. Nagkagulo ang lahat nang biglang tumahol muli ang mga aso. Mga aso na sa una ay tila ordinaryo. Ngunit ngayon, sadyang nagkunwaring malakas ang sigaw. Ang tunog ay parang isang palaratang tawag na bumabalik sa lupa. Ang ilan sa mga matatanda ay nagmamadali at may maliit na pag-aalangan sa mukha nila. Ang bata, si Joy, ay tumayo at tumingin sa akin ng malalim. "Sama ka," siya ang nagbulong sa akin at may kakaiba na determinasyon sa kanyang maliit na boses. Hindi ako sanay na tumakbo, ngunit sa pagdadalawang isip na iyon, tumataas ang takot sa dibdib ko at kasama nito ang isang bagay na mas malakas, ang kagustuhang mabuhay. Sinundan ko si Joy. Inilakad niya ako sa likod ng entablado, papunta sa isang madilim na lagusan ng kawayan.
Dili kamutanaw sa kilid, bulong niya sa akin sa Bisaya ng mabilis at isang segundo pa lamang ay parang may hawak na bagay ang kanyang kamay, isang maliit na piraso ng tela, parang painyo. Tinulungan niya akong makapasok sa isang maliit na kubungan. Huwag kumawala, kung kakawala ka, babalik sila na parang hindi sila tao. Hindi ko alam kung bakit ganon ang kanyang sinasabi. Mulit ang tono niya, huwag titingin, huwag manlambot, ay parang isang lumang panuntunan. Sandali lang at naramdaman ko ang dalawang lalaki na dumating. Isa sa kanila ay si Arnold. Ngunit may kakaiba kay Arnold. Parang hindi siya ganoon kalakas sa personal na pag-uusap. May lungkot na nasa tindi ng kanyang mga mata. Siya ang apo ng Aling Girlie at kilala sa baryo bilang taga-ayos ng entablado. Ngayon, hawak niya ang isang lupid at isa pang taon na may 7 tinik. Tiningnan niya ako na parang tiningnan niya ang isang bagay na hindi dapat ilagay sa kanyang dibdib. Nag-aalangan pero hindi umaalis. Gagawin lang namin, sabi niya ng malamig, gaya ng nag-aawat sa akin. Bago magbukang liwayag, tapos na lahat. May mga sandali na parang naglulunok ang hangin. Naupo kami sa madilim na kubo ni Arnold kahit maliit lang ang lugar, naroon ang amoy ng langis at mga lumang tela. Nilagay nila ang puting bestida sa akin. Ang tela ay malambot at malamig laban sa aking balat. Maya-maya may pumila sa labas, mga tao na nag-aalay ng bulaklak, mga kamay na may tamis na ngiti. Maya-maya, narinig ko ang kanilang awit, mga salita ng pasasalamat at pag-ibig na naging kakaiba. Aalay namin ang buhay para sa biyaya. Ang isang boses sa labas ay nawawala sa ere. Nagtaka ako kung bakit ako naiwan sa loob ng kubo ng ganoong kalamig at walang isang taong nakatingin maliban sa mga lumalapit at kumakanta. Ang mga mata nila ay parang nakapikit tuwing ako'y lumuluhod at kapag tumingin ako, para bang nawawala ang anumang pakiramdam ng kababaang loob sa kanilang mukha. Nakakakilabot. May isang babae ang nag-abot ng isang kwintas, ang kwintas na may madilim na bakas sa gilid at ipinuwesto sa aking leeg. Para sa pag-ibig, sabi niya. Huminga ako ng malalim, isang hininga na subok kong panatilihin marahil ay para manatiling buo. Ngunit hindi sapat ang paghinga. Paano magiging sapat ang paghinga kung ang daigdig ay umiikot para sa isang dahilan at hindi para sa isang dahilan na maglalaan ng kaluwalhatian sa akin? Sa puntong iyon ay naramdaman kong may kumindat sa malayo, isang liwanag. Ang alingawang ng apoy, hindi ko alam. Ngunit may kakaibang kapangyarihan na dumating hindi sa pamamagitan ng lakas, ngunit sa pamamagitan ng katahimikan, si Joy. Dumulas siya at itinapon ang isang maliit na bato sa bubong ng kubo, hindi para saktan, kundi para magbigay ng alarma. Ang tunog ay parang gasgas sa loob ng aking puso, isang panawagan. Dalhin siya palayo, sigaw ni Arnold nang magmadali ang ilan sa kanila palabas. Bumukas ang pinto ng kubo at may isang pakiramdam ng kaguluhan. Narinig ko ang mga maliliit na hakbang ni Joy at nakita ko siyang kinapitan ng aking kamay. Sumama ka, siya ang tahimik na nag-utos. Di nagtagal, naramdaman ko ang mga sapatos na nagmamadali sa lupa. May apoy sa malayo, hindi itinatago, hindi hinaharap. Ang mga liliit na ilaw ng kandila ay parang mga palakol na kumikislap at ang ingay ng banda ay nagkakaroon ng hiwa. Nakita ko sa labas ang isang grupo na tila nagpapaskil ng mga lamesa. May mga tela at mga papeles na may tinta ng dugo. May isang lalaki ang nagiilaw ng maliit na baso at nagkakalat ng langis. Hindi ko mawari kung iyon ang plano, kung iyon ang aksyon, ngunit may isang bagay na malinaw, kailangan kong gumalaw. Nang lumabas kami, napansin ko ang isa pang mata, si Aling Lerma. Nasa dulo siya ng plaza at may hawak siyang rosaryo at isang lumang beke. Tumingin siya sa akin ng malalim at tumahimik. Hindi niya ako nilapitan. Ngunit may dalawang bagay na malinaw. Siya ang may kontrol sa katahimikan at siya ang may mga kagamitan na hindi simple. Ang garapon ng langis niyang dala ay may label na may lumang salita. Hindi banal sa paraan ng simbahan, ngunit banal sa paraan ng baryo. Ang simbolo nito ay isang bituin na may butas sa gitna.
Ang mga tao ay nag-ikot, nagkakandiyaman at maliwanag na papalapit ang rurok ng ritual. Bigla, may mga taong nagbukas ng takip ng isang kahon at iniluwa ang laman. Hindi ko na kinailangan pang tumingin ng malapitan. May isang sapin-sapin ng kalungkutan na sumakop sa akin. Mga sapatos, mga alahas at mga piraso ng tela na may maliliit na patak. Ang tanong ng kabayanihan at katuwiran ay nabalot sa kalye. Sumisigaw si Joy ng hindi inaasahan. Hindi na namin kailangan ito. Ang kanyang maliit na boses ay para bang isang gusali sa gitna ng bagyo. Tumingin ang mga matatanda sa kanya, may pagkutya at pagkagalit. Sino siya para magsalita? Isa ang nagbunyi. Ngulit ang maliliit niyang kamay ay naglakad ng mabilis at ang kanyang mga paa ay tila hindi tahimik. Lumuhod siya sa harap ng altar. Huwag niya, nakahilig na sabi niya at yumuko sa harap ko. Hindi siya. Tila may naniningning na bago sa kanyang mga mata na parang may kakaibang pag-iilaw. Hindi makalupa, hindi malayo. Hindi ko na namamalayan kung paano nag-iba ang takbo ng gabi. Ang isang grupo sa gilid ay nagsimulang kumanta ng isang lamang lumang tono, habang ang iba naman ay namamangha at may awit ng pagsuko. Bigla, nangalabugan ang damdamin ko. May isang sunugin. Isang baso ng langis ang nag-spark. Hindi ko alam kung sino ang unang gumawa, kung si Aling Lerma ba ay may ginawa o si Arnold o ang hangin lamang. Pero napansin ko ang liwanag na tila kumulon sa mga tela sa gilid. Ang apoy ay mabilis. Ang apoy, sa loob ng ilang sandali, ay naging isang hagod ng pag-iyak. May mga kumalat na sigaw na hindi ko mawari kung mula sa takot o mula sa paggising. May mga tao na nagpupumilit na iligtas ang mga alahas at mga damit. Ang ilan ay tumakbo, ang ilan ay nanatili. Ngunit ang buong baryo ay nag-iba. Ang apoy ay naglatag ng isang ilaw na hindi na natin maitataboy. Ito ang nagbigay ng katotohanan sa mga mukha nila. Sunubukan ko tumulong. Sumisigaw ako ng mga pangalan nina Ellen at Nika. Wala pa akong nakita. Ang apoy ay nagmumukhang lumalawak at hindi maawat. May mga taong pumapasok sa gitna ng gulo na para bang nagiging ibang mga hayop. Mabilis, maliksi, may mga mata na nag-aalab. Ang pagkataon ng tao at hayop ay naglaho sa isang kisapmata. At doon, dahan-dahan, si Joy ay nagprotekta sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung paano niya nagawa iyon. Sa gitna ng gulo, inihagis niya ang sariling payak na katawan sa isang taong sumusubok humatak sa akin palabas sa entablado. Tumagas ang dugo mula sa kanyang binti. Hindi ito marupok na sugat lamang, tila naglalabas ito ng ilaw sa ilalim ng balat niya. Ang isang sigaw ang nag-umpisa mula sa aking lalamunan, siyang nagbukas ng isang damdamin na hindi ko malaman kung paano ilalarawan. Saan ka pupunta? Sigaw ni Arnold sa isang asong tao. Humarap si Aling Lerma sa gitna ng pag-iinit at ang kanyang mga kamay ay naglabas ng isang awit. Hindi banal sa ligayang misa. Mangit banal sa paraan ng pangunawa, mga salita na parang lumang pangako at may bahid ng langis sa kanyang panad. Inilagay niya ang garapon sa harap ng apoy at doon ay may nangyari. Ang apoy ay parang kumunot at lumaki, mulit may liwanag na hindi sumasama sa gabi. Ang mga taong umiilaw ng kandila ay para bang nagiging malabo at ang mga mukha ng ilan ay unti-unting nag-iiba. Ang ilan ay naglilihim ng masamang mukha. Ang ilan ay tumalon at nagbago. Sabay-sabay nagkaroon ng kaguluhan. May mga natanggal na maskara, may mga taong nagngangalit at may mga tali na napunit. Nakita ko ng malapitan ang ilan sa kanila. May mga kuko na mas mahaba kaysa dati, mga ngipin na tila mas matutulis. Mulit ayaw kong gawing masyadong detalyado ang anyo nila. Sapat na ang ideya na ang mga mukha ay nagbago. Sa harap ko, naroon si Joy, sugatan at naningilid ang mga mata. Siya ay nakayuko sa luta. Takbo, sigaw ni Aling Lerma, lahat ng makakaya ninyong takasan. Ngulit hindi kami ang unang nakatakas. Ang ilan ay nanatili, nakipagbuno. May isang sandali na parang bumagal ang mundo. Si Joy ay inalok sa akin ang kanyang kamay.
nanginginig at malamig, ngunit mataas ang loob. Hawak mo ako, sabi niya, at hinila niya ako palayo mula sa entablado. Nakita ko ang isang tao, si Arnold, na sumugod sa amin, at sa sandaling iyon, si Joy ay dumikit sa pagitan namin at may sumabog na kabag sa labas. May isang malakas na pagsabog ng tunog, hindi ordinaryong tunog, kundi yung parang pusong natupok ng isang apoy. Si Joy ay bumagsak, hindi na siya bumangon uli. Hindi ko na maalala ng eksakto kung paano ako nakarating sa labas. May alon ng balahibo sa aking balat at may ngalan na paulit-ulit sa aking bibig. Joy. May dugo sa kanyang damit at may amoy ng langis at pagkasunog. Doon ko naranasan ang isang sugat sa puso. Kaliwat kanan, ang mga pamilyar at hindi pamilyar na nagtatakbo. Si Aling Lerma ay nasa aking tabi at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng karbon at langis. Lumayo ka, bulong niya. Mabuti na lang at may ilan sa atin na hindi pumayag. Nagpatuloy ang gulo. Ang apoy ay lumalaganap at nagsisimula ng napakalaking pagsabog. May mga uyek na umakyat sa langit. Nang tumingin ako pabalik sa plaza, nakita ko ang ilan sa mga lider ng ritual na bumababa at marami sa kanila ay nawawala sa kaguluhan. May mga taong nagluluksa at ang ilan ay sumisigaw ng pumipigil. Hindi alam ng sino man ang matatalo. Ngunit sa puso ko, naramdaman ko ang isang pangungulila at isang pasasalamat na hindi ko mawari. Matapos ang ilang oras o baka minuto, oras ay nagbago sa halip na magsunod. Ang apoy ay unti-unting na-contain. May mga saksi na sunog na ang ilang bahay. Ang may entablado ay nagkakapot-kapot at may mga natitirang labi ng kabuhayan. Nasa ilalim ng alwas ng abo, tumayo si Aling Lerma, may saglit na katahimikan sa mukha. Siya ay nagdahan-dahang lumapit. Lumapit, sabi niya, at ako'y lumuhod. Hindi ka naligtas. Ngunit hindi ka rin nag-iisa. Tinulungan niya akong tumayo at dama ko ang bigat ng aking puso, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa letrang iniwan sa balat ko, ang alaala ni Joy at ang tanikala ng pag-ibig na hindi ko dati nauunawaan. Ang mga tao ay nagliliparan, may mga ambulansya na hindi karaniwang makikita sa ganoong baryo, at may mga nakagagaling na mga yakap at mga dagta ng apoy sa mga kamay nila. May ilan na umakyat sa riles, may ilan na lumuhod at may ilan na umiiyak sa harap ng abo. Hindi nakita ni na Ellen at Nika ang gabing iyon. Hindi pa rin. Ang isang malakas na paghahanap ay nagsimula at may mga pulis na dumating at may mga militar na sumilip, pero bago pa man sila dumating, ang baryo ay may kakaibang katahimikan na pumatong. May mga tao na nagtatago, may ilan na sumasahod. Ang mga kwarto ay sinilip at may mga bakas at doon ko nakita ang mga piraso ng ebidensya. Mga sapatos, isang maliit na bracelet, isang kwintas na hindi ko napansin kung dati ko bang nakita at kung wala. Ang mga bakas ng dugo ay nalinis na ng apoy at ng ulan at minsan ang pag-ulan ay dumating na parang isang biyaya. Si Aling Lerma ay hindi agad pumayag na umalis. Hinintay niya ang mga awtoridad na dumating at sa kanya akong inayos. Nilinis ang mukha ko, binigyan ng mainit na tsokolate at inayos ang ulo ko na nagtataba ng abo. May mga bagay na hindi natin maipaliwanag, sabi niya sa malungkot na tono. Ngunit may mga taong pinipili pa ring gumawa ng tama. Pinagmasdan ko siya at nakita ko sa kanyang mukha ang mga bakas ng gabing iyon. Mga linya na parang nakaukit ang mga kwento ng pag-ibig at paghihirap. Lumipas ang ilang araw. Nag-flat kami sa bahay ni Aling Lerma ng ilang linggo habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Sumama rin siya sa akin sa ospital at doon ko nasimulan ang paghinga ng dahan-dahan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat sa gabi at nagkaroon ng katahimikan na maganda. Hindi lahat ng bagay ay gawa sa tayo, paalala niya. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay tumalikod. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kina Ellen at Nika. May mga ulat na nakakita ng 3 katawan sa gilid ng bukid 1 linggo matapos ang sunog. May kulungan, may ilan na tumutukoy ng pangkat na hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi sila kinumpirma.
Ang hindi pag-alam ang pumutok na ugat sa akin. Bawat gabi ay bumabalik ang paalala, mga sapatos na nakabitin, mga mangga na may isang patak ng dugo at si Joy na nakahiga sa lupa na parang isang maliit na ilaw na umapaw. May mga araw na hindi ko naisip ang dahilan ng pagpunta ko roon. Baka curiosity lang, baka kamalian. Ngunit hindi rin iyon totoo. Ang isa sa pinakamalaking bagay na natutunan ko ay ang lapit ng kabutihan ng isang bagay na hindi mo inaasahan, isang albularyo na hindi umaasa sa salita ng ilan at ang mga taong handang pumili ng tama kahit na manggugulo. Sa katapusan, umuwi ako sa Manila na may bag ng mga alaala at may mga tanong pa rin. Pinunasan ko ang kwentas na minana ko sa gabi ng sunog, ang kwentas na dati kong iniisip na alahas lamang. Ngayon, ito'y pabigat at paalaala. Nilagay ko ito sa mesa ko at inisip ang bawat ngiting nawala at nagbalik. Ang isang garapo ng langis ni Aling Lerma ay binuksan ko sandali lang at amoy pa rin dito ang katapangan ng gabi. Minsan naiisip ko pa rin si Joy, ang maliit na bata na sana ay naging bahagi ng ritual ngunit pumili ng ibang landas. Hindi siya perpektong bayani. Siya ay sugatan, maliit at puno ng mga kaguluhan. Ngunit siya ang nagpakita na kahit sa pinakamadilim na gabi may ilaw pa ring tutuklasin. Pinatawad niya ang kanyang kalikasan at pinili ang pagbabago kahit alam niyang magkakaroon ito ng katapusan. Hindi ko alam kung anong pangalan ang ipapangalang ganon, ngunit sa akin, siya'y hindi lang basta pangalan. Siya ang tanda na ang kabutihan ay maaaring lumitaw mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Marami ang nasaktan, marami ang nawala. May mga tanong na kailanman ay hindi sasagot ng mundo. Ngunit ang mismong karanasan ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng pakikinig sa mga babala, ng paggalang sa mga palatandaan, at ng pag-alam na ang pag-usisa, bagamat makabago at mapang-akit, ay maaaring magdala sa iyo sa pumipigil na gilid. Ngayon, kapag may maririnig akong pagtahol ng aso sa gabi, hindi na ako basta pipikit. Nakikinig ako. May buwan man o wala, alam ko na ang mga parol ay maaaring kumindat sa dilim, ngunit mayroon ding mga anino na hindi dapat tingnan. Kung ako'y may maarok na payo, huwag basta-basta sumama sa piyesta kung may kutob sa puso. At kung darating ka pa rin, humawak ka ng isang kamay na tunay na nagmamalasakit dahil minsan ang ilaw na magliligtas sa iyo ay matatagpuan sa pinakadilim na lugar, dala ng isang maliit na bata na may ibang puso. Kung natakot ka o naantig ang kwento, i-share mo ito at iwan ng comment kung pupunta ka pa rin sa piyesta pagkatapos mong marinig ito. Marami pa akong gustong sabihin, maraming kwentong nakatago sa dulo ng abo, pero ang ilan sa mga bagay mas mainam na dalhin bilang tahimik na paalala sa dibdib.